magpapatuloy ang ating gawain ng pagsamba. Wala na ba para sa mensahe ng Panginoon? Amen! Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos. Pero bago tayo tumuon sa mensahe ng Diyos, meron muna tayong announcement. Amen? Excited na ba kayo sa ating 4th anniversary? Amen! Ang ating pong ika-4 na anibersaryo gagawin natin sa April 19. Diba, ilang linggo na lang. Sa ika-5th week, yun na, anniversary na. Amen? Amen! Na ipinakikita lang ng Diyos na patuloy yung kanyang katapatan, kabutihan, hindi lang sa bawat isa sa atin, hindi lang sa bawat pamilya, kundi higit sa lahat sa kanyang iglesia. Amen? Amen! Gagawin natin yan yung usual time, alas 3 ng hapon. At alam niyo na kung ano ang ating motive. Alam niyo na? Royal blue. Kita mo naman sa background pa yan. At yung suot ko, ito ay isang sample ng royal blue. Kung meron naman kayong mga blue na ayaw nyo nang bumili, pwede naman kung ano yung available. Amen? Pero kung bibili rin lang kayo, bilhin nyo na yung royal blue. Amen? Amen. Kasi royalty ang ating sineselebrate. Ating nga hari ng mga hari. Ipinagpapasalamat natin at sineselebrate natin yung kabutihan ng hari ng mga hari. Wala namang iba yung kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Amen? So, tandaan natin April 19. Pero bago pa dumating yung April 19, merong isa tayong gagawin para sa ating Panginoon. Iyan ay fasting and prayer. Amen? Gagawin naman natin yan sa April 2. Huwebes Santo. Once a year lang natin ginagawa pa yung prayer and fasting. So, isusulit natin yan. Holiday yan. Sabi nga, ito yung panahon. Alalahanin natin. Pasalamatan natin yung ginawa ng Panginoong Yesus sa atin at sasamahan natin yan ng pananalangin. Amen? Dahil ang pagsisimula ng taon ng Iglesia ay 16. 16 talaga yung founding date ng ating church. Kaya yung kalendaryo natin bilang Iglesia ay nagsisimula ng April 16. Late lang ng konti yung anniversary dahil tinatapat natin ng linggo. Amen? Pero yung ating founding anniversary ay April 16. Amen? So, aasahan ng Lord at aasahan natin ang gagawin ng Diyos sa April 2. Sisimulan natin ang gawain ng 9:30. Amen? At nga kung kakayanin nito, isang araw talagang fasting. Hindi isang kain lang ang Pinas. Pero kung yung may mga health issue na kailangan talagang kumain, pwedeng isang meal lang yung fasting. Amen? Ang Panginoon, bago siya namatay sa krus, nag-fasting siya ng 40 days. Amen? Kaya parang ang Lord ang hinihingi lang sa atin ay isang araw. Amen? Amen! Kung malayo pa ito, malutog na kayo. Iba. Kaya challenge ko kayo na mag-join dahil iba ang binibigay ng Panginoon pagdating sa ang kongregasyon ay sama-samang bumubulog sa panalangin
at may pag-aayuno. Amen? Amen? Amen. Takpan natin ang ating Panginoon. Pagpapatuloy naman natin yung ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa ating tema pa rin. Mula sa Psalm 34 verse 8, O taste and see that the Lord is good. Dapat araw-araw nagiging totoo sa buhay natin at nakikita natin yung kabutihan ng Panginoon. At hindi tayo bibitaw sa chapter na yan. Bakit? Kasi kailangan makita natin ano na naranasan ni Haring David yung kabutihan ng Diyos na sinasabi niya. Kasi ito ay personal na karanasan niya at nais niya na maranasan din ng kanyang mga kalahi. Tayo naman ay dapat maranasan natin bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos. Dahil ang Panginoon mananatiling mabuti sa kanyang anak, mananatiling mabuti sa kanyang iglesia. Balik muna natin. Ano yung ating inaral ng nakaraan? Deliverance from fear. Diba? At susundungan natin kasi nasa punto si David ng buhay niya na may humahabol sa kanya upang siya patayin. Nagtatangka sa buhay niya. Di ba natural na magkaroon ng takot sa kanyang puso? Pero ito'y napangibabawan niya dahil kilala niya at nararanasan niya yung Diyos na nagliligtas ng buhay. Pero ngayong umaga, ang pag-aaralan natin, dudugtungan natin yan sa verse 11. In English, Come, my children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Sa Tagalog, halika kayo mga anak, pakinggan ninyo ako. Ang takot sa Panginoon ay ituturo ko sa inyo. Diba? Tamang opposite. Sabi na, niligtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga takot. Ngayon naman, hinahamon tayo at gusto niya matutunan natin yung takot na ito. Takot sa Panginoon. Ano ba klase yung takot sa Panginoon? Iyan yung takot na hindi mo siya maranasan. Iyan yung takot na makalayo sa Kanya. Iyan yung takot na mabigyan mo siya ng kapighatian. Dahil sa tuwing may ginagawa tayo na labag sa kalooban ng Panginoon, nalulungkot ang Panginoon, napipighati siya. Amen? At ito yung nais na natutunan na maituro ni David sa lahat ng babasa ng kanyang awit. Ang takot sa Panginoon na dapat matutunan ng bawat isa at dapat matutunan ng lahat ng anak ng Diyos. Dahil pag natutunan natin yung takot na yan, papasok tayo sa isang buhay na itinalaga ng Panginoon. Ano ba yung buhay na yan? Living the good life. Pamumuhay na magandang buhay. Ito yung buhay na itinalaga at pinlano ng Diyos sa lahat ng kanyang anak. Sa lahat ng susunod sa Kanya. Sa lahat ng magtitiwala sa Kanya. Naranasan niyo na ba yung ganyang pakiramdam? Amen. Nasa beach ka lang, tinitingnan mo yung sunset at painom-inom ka lang ng cocktail kung ano man yung drinks na yan. Amen? Iyan yung buhay na nilalaan ng Panginoon. Relax na lang. At may kaparaanan para maranasan natin yung sinasabing the good life. At iyan ay aaralin natin mula sa 3 verses mula sa Psalm 34. Sino yung maayos ng ganyang buhay? Amen. Sino yung nakakaranas na ng ganyang buhay? Amen. Amen. Dahil ito yung karanasan
Siyempre, hindi. Malulungkot ka rin. Pagka masaya ka sa panahon ng pagluluksa, magpa-check up ka na. Amen? Baka lumuluwag na yung mga tornilyo. Sa panahon na may sakit ka, masaya ka ba? Siyempre hindi. Pero alam mo, kung sino ang magbibigay sa'yo ng saya sa panahon na nasa ganyang kang sitwasyon. Amen? Si David, nasa panahon siya na nanganganib ang kanyang buhay. Pero, ano ang isinulat niya? May buhay na hinihintay niya. May buhay na nilaan ng Diyos para sa kanya at sa lahat ng anak ng Diyos. At iyan, ang tatalakayin natin, hindi ko nga 3 verses lang ang ating tatalakayin plus 1. Plus 2 pala, pati yung take-away verse. Ito ay isinulat ni David, hindi pa dumarating si Kristo. Pero nung dumating ang Panginoon, tahasan niyang ipinangako yung buhay na ito. Basahin natin sa John chapter 10, 10b. Huwag nyo lang alisin sa isip ninyo yung John 10:10b. Amen? Ang sabi ng Panginoong Jesus, I came that they may have life and have it abundantly. Sa Tagalog, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganahan. Yan sabi nga hindi ka man nandun pa sa lugar ng kasaganahan, pero yan ay mararanasan ng isang mananampalataya. Mararanasan ng isang tunay na sumusunod sa Diyos. At iyon nga, yung nandun ka sa loob ng sitwasyon that you have the fear of the Lord. Amen? Kasi pag nandun ka sa loob ng meron kang fear of the Lord, makakalakad ka sa daan na inilatag mo, sa daan ng katwiran, sa daan ng paglilingkod, sa daan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Amen? Kaya huwag na itong bibitawan. Binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Hindi lang yung buhay ka humihinga, yung buhay na darating, yung walang hanggang buhay. Pero habang nandito tayo sa lupa, mararanasan na natin dito sa lupa na parang nasa langit yung buhay na may kasaganahan. Amen? Amen? Kaya babalikan natin yung sinabi ni Haring David. Tandaan niyo pa ba yung title natin ng nakaraan? Balik na naman sa notes. Diba? David's antidote for fear. Ito yung panglaban. Kung may gamot, sabi nga pag ikaw ay nalason, ang takot kasi na negatibo, lumalason sa pagkatao. Kaya nga nagkakaroon ng mental breakdown. Nawawala sa sariling katinuan. At yung kung ito ay sakit, may gamot. Iyon yung parang siyang lason, yung lason kailangan ng antidote. Iyon yung gamot. Pero ngayon, ang ituturo naman ni David sa atin ay prescription. David's prescription for the good life. Ang reseta ni David para sa magandang buhay. At kukunin natin yan. Sabi nga yung ating teksto ay mula sa Psalm 34 verses 11 to 14. Merong kataraanan para tunay na maranasan ng bawat isa yung magandang buhay na inilaan ng Panginoon. Yung mabuting buhay na pinalo ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Amen? Amen? Kung iyan man ay gamot, katulad ng doktor na nagre-reseta ng gamot para gumaling ka o para gumanda yung kalusugan mo, ito rin ay gabay sa pamagitan ng salita ng Diyos
awit na ito sa talatang 34 ng awit. Amen? So, meron tayo, babasahin natin ng buo yung 3 verses, yung 3 talata, at ito ay ating hihimayin, ipapasok natin siya doon sa 5 gabay o 5 pointers para sa pagtayo natin sa pamumuhay ng magandang buhay. Amen? Sabay-sabay natin basahin on the count of 3. 1, 2, 3. Whoever of you loves life and desires to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. Tagalog, mula sa Biblia, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. Sino tao ang nagdanas ng buhay at naghahanap ng maraming araw upang magtamasa ng mabuti. Ingatan mo ang igulila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng panlalaya. Lumayo ka sa kasamaan at ang mabuti iyong gawin, hanapin mo ang kapayapaan at ito'y iyong kalugin. Amen? Ihimay-himayin natin kasi nandyan sa loob ng mga talatang yan yung nais na ituro ni David sa atin. Wala na. Ito rin yung nais na ituro ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Amen? Ang una, ano ang sumasagisag sa puso? Bukod sa pag-ibig. Buhay. Sabi nga, pag hanggang tumitibok, yung taong may sakit, kahit nasa coma yan, brain dead, pero nilalagyan nila ng life support kasi tumitibok pa ang puso. Ibig sabihin, buhay pa siya. Pag huminto ang tibok ng puso, wala na. Uwian na. Amen? Sabi nga, graduate ka na sa buhay na ito. Kaya ang una, love your life. Mahalin ang iyong buhay. Isa lang ang magiging buhay natin dito sa lupa. Amen? Minsanan lang tayo magbubuhay sa lupa. Hindi uso yung reincarnation. Pwede ko palitan ng love your wife. Amen? Pwede rin naman. Bakit? Kailangan mahalin natin ang buhay na ito bukod sa isa lang. Yan ay galing sa Diyos. Amen? Kaya ito'y nasa harap, nasa bingit ng kamatayan si David na anytime kung lumabas siya sa kanyang pinagtataguan, ang daming sundalo naghahanap sa kanya, daming kawal dahil may utos si Haring Saul na siya'y patayin. Wala nang tanong-tanong, papatayin na lang, sisibatin na lang. Pero nakikita niya, sabi niya, oo, isa lang ang buhay mo kaya dapat kong mahalin. Pangalawa, ang buhay na ito galing sa Diyos, kaya dapat kong mahalin. Amen? Hindi yung araw-araw, puro kabuntong hininga, na parang nanghihinawa ka na sa buhay mo. Mahirap ang buhay, oo. May kahirapan, may mga sitwasyon na hindi madaling daanan, pero isa pa rin ang nananatili, isang katotohanan, buhay ka at may plano ang Diyos para sa iyo. Amen? Kaya mahalin mo yung buhay na ito, hindi pagka nagre-reklamo ka na sa araw-araw, inireklamo mo na yung buhay na ibinibigay ng Diyos. Nireklamo mo na ang Diyos ay hindi mabuti sa buhay mo. Na ang Diyos hindi ka tinutulungan. Na magtatampo ka na sa Diyos pag hindi sumasagot sa panalangin.
meron na katulad ng pinag-aralan natin, may kanya-kanyang kapanahunan. At dapat maisip mo rin, kung hindi sumasagot ang Panginoon, baka hindi magiging mabuti yung hinihingi mo. Ang epekto ng hinihingi mo, pag sinagot niya, ay hindi makakabuti para sa iyo. Amen? Amen. Kaya ang buhay natin, araw-araw, ipagpasalamat natin, mahalin natin. Kung ano meron ka ngayon, matutunan ka munang magpasalamat at masiyahan. Kasi kung ano meron ka ngayon, hindi ka na nasisiyahan, paano pa darating yung buhay na ipinangako ng Panginoon? Amen? Kasi pag nakikita ng Lord, ito kahit sa kahirapan, kontento siya, masaya siya. Handa na itong anak ko na to para iangat ko yung level o yung antas ng buhay na meron siya ngayon. Amen? Mayroong proseso ang Panginoon at gusto niya naranasan natin yung proseso na yun. Dahil pag napagdaan mo yung proseso na yun, babalik at babalik yung pagluwalhati mo sa kanyang pangalan. Amen? Kaya ang sabi dito sa verse 12, yung first sentence na, whoever of you loves life. Mahalin natin yung buhay na meron tayo ngayon dahil iyan sa ngayon yung buhay na ibigay ng Diyos. Sa Tagalog, sinong tao ang nagnanasa ng buhay? Marami nga, ayaw nang mamatay. Amen? Nakakapanood ba kayo ng pelikula na hinahanap nila yung bukal ng buhay? Kasi nga, meron sa langit pag uminom ng tubig na yun ay hindi na mamamatay. Hindi nila alam. Yung tubig na inaalok doon ay yun yung bukal na buhay, yun mismo ay ang Panginoong Jesucristo. Amen? So, una, kung anong buhay meron tayo ngayon, mahalin natin at pangalagaan. Dahil iyan sa ngayon ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Pero, syempre, dadako tayo sa pangalawa. May coming soon. Desire to see many good days. Naisin makakita ng maraming magagandang araw. Yung buhay natin ngayon, hindi pa tapos si Lord. Pwede pa tayong magbilang ng mga araw. At darating yung araw na yan, pati dito, many good days. Maraming magagandang araw ang inilaan sa iyo ng Panginoon. Maraming magagandang araw ang darating para ma-enjoy mo yung buhay na ito. Amen? Bawat araw na gumigising tayo, iyan ay araw na dapat ipagpasalamat at hanapin natin yung kagandahan ng araw na yun. Amen? Yung bang pumasok ka sa trabaho, nakarating ka nang hindi ka na-disgrasya, walang aberya, isang kagandahan sa araw na yun. Gumising ka, nagising ka pa, hindi ka tapos si Lord sa buhay mo. Gumising ka, malakas, nakakatayo, isang kagandahan yun sa araw na yun. Ang mahirap lang sa ibang mananampalataya, pag hindi nakita yung inaasahan niya, hindi na maganda yung araw na yun para sa kanya. Amen? Parang may isang bagay lang na mangyari na hindi maganda, ayaw niya yung nangyari na yun, sira na yung buong araw niya. Meron bang gano'n? Pag nainis siya, pag gising pa lang nainis siya, maghapon na, dala-dala na yung inis na yun. Amen? O yung galit na yun. Meron bang gano'n pag nagalit ng umaga, buong araw galit na. Lahat ng makaharap niya, galit na. Hindi na makita na ang kagandahan.
Amen? Amen? Hanapin natin. Dahil bawat araw, binubuksan niya ng Diyos na parang isang regalo. Kaya dapat araw-araw excited tayo na binubuksan ano ang ibibigay ng Diyos sa buong araw sa bawat pagising natin. Amen? May hindi maganda, burahin agad. Pwede mo ipanalangin yun. Pwede mo, Lord, ba't kaya nangyari ito? Ano po ba yung lesson? Kasi yung lesson na matututunan mo, mabuti yun para sa iyo. Amen? Kung tayo binibigyan ng buong isang linggo, 7 days, di ba marami na yun? Yung 7 days na dinaanan mo, yung 7 days na dinaanan natin ng nakarang linggo, nakita mo ba yung kabutihan ng mga araw na yun? Yung mga kabutihan na ginawa ng Panginoon. Hanapin natin yun sa bawat araw na ibibigay ng Panginoon. Kung meron na kayong listahan, bawat araw, ilista niya. At pagdating ng linggo, nakita mo sa bawat araw kung paano naging mabuti sa iyo ang Panginoon. Amen? Amen. Dugtungan natin yung kalahati ng verse 12. Desire to see many good days. Naghahangad ng maraming araw upang magtamasa ng mabuti. Sabi nga mauna, mahalin natin yung bawat araw. At pag minamahal natin yung bawat araw, hinihingi natin sa Lord yung mga susunod na darating na mga araw na maging mabuti. Amen? Naging mabuti ang Diyos. Sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng mga sitwasyon, nandun ang kabutihan ng Panginoon. Dapat lang magpasakot tayo sa Kanya. Magpasakot tayo sa gagawin niya, sumunod tayo doon sa kung ano yung gabay at utos na Panginoon. Amen? Alam niyo na siguro yung pangatlo, binasa na natin kanina. Ano ang lumalabas sa iyong bibig? Kung tayo nagbibilang ng mga araw, bawat araw dapat binabantayan din natin yung lumalabas sa ating bibig. Natuwa kaya ang Lord kung puro reklamo yung lumabas dyan? Natuwa kaya ang Lord kung puro sama ng loob, puro hugot ang lumalabas sa iyong mga labi? Siyempre hindi. Kaya sabi ni David, bantayan natin ang ating mga labi. Keep your tongue from evil and speaking lies. Ilayo ang iyong dila sa kasamaan at sa pagsasalita ng kasinungalingan. Bakit? Bakit natin ito dapat gawin? Kung ano ang laman ng puso, siya lumalabas. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang laman ng puso, siyang lumalabas sa iyong labi o sinasalita ng iyong bibig. Amen? Ibig lang sabihin, hindi malinis ang iyong puso. Kaya ang ipinapayo sa atin, dapat panatilihin malinis ang puso. Malinis sa harap ng Diyos, malinis kahit kaninong tao ka umarap. Amen? Kasi yung kasinungalingan at yung pag nag-iisip ka sa kapwa mo na hindi maganda, iyan ay galing kay Satanas. Amen? Ang nasunod sa iyo ay yung bulong ni Satanas. Kaya lumabas sa iyong mga labi. Amen? Kaya maging maingat tayo. Kaya sabi nga, bantayan natin yung ating bibig at labi.
isang verse sa awit, sabi doon, keep a guard over my mouth. Kailangan bantayan mo, o kailangan mo isipar yan araw-araw para hindi magbuka ng hindi magagandang salita, i-zipper mo yan. I-padlock mo yan. Uulitin ko, sabi nga ni Lola, at ni Amang, kay Lola at kay Amang mo yan talaga narinig. Kung wala ka rin ng magandang sasabihin, manahimik ka na lamang. Amen? Tama naman. Kasi iyan ay nasa salita ng Panginoon. Dahil, sabi nga ang bibig na hindi ibinubuka ay nalalayo sa pagkakasala. Dahil tayo nasa laman pa, may naiiwan pang mga bakas ng ating lumang pagkatao na pag hindi nabantayan, lalabas at lalabas. Tayo binibigyan ng Panginoon ng gabay, kaya tayo may banal na spirito para pigilan tayo na makapagsalita ng hindi magaganda, sabi nga ng kasamaan at ng kasinungalingan. Amen? Kaya pag nagalit, sabi nga, paano ba magagalit na hindi ka magkakasala? Madalas pag nagagalit tayo, nauuwi sa pagkakasala, hindi ba? Paano ka magagalit na hindi ka magkakasala? Ang Panginoong Jesus nagalit siya. Nung pumunta siya sa templo, na nakita niya na sa paligid ng templo may mga nagsusugal, naging market, ginawang tindahan. Nagalit siya, tinakot niya yung mga lamesa. Nagkasala ba siya ng pagkakataon yun? Tinuwad niya yung mga lamesa doon, yung mga nagtitinda, dahil hindi iginalang yung tahanan ng kanyang anak. Nagkasala ba siya? Hindi. Dahil yung pagkagalit na, iyon yung matuwid na pagkagalit. Ang tinignan niya, yung ginagawa. Yung ginawa na doon nagtitinda, doon nagsusugal, at kung ano-ano pa na, sabi nga kasi sa panahon ng panambahan, maraming tao. Kaya ginawang business yung lugar na yung naging business area. Pumunta kayo sa cathedral. May nagtitinda doon, di ba? Sa labas ng bakod. Napapaligiran. Kaya madalas, kung nasaan yung simbahan, nandun yung mga businesses ng tao. Amen? Madalas, kung nasaan yung simbahan, natutuon yung palengke. Amen? Magalit ka, pero huwag kang magkasala. Kasi, isang joke nga, di ba? Na galit sa kanya, parang sa baboy doon po napanood. Galit na galit, dahil galit na galit yung tao na to, ay kahit wala siyang kasalanan, hindi niya ginawa yung sinasabi kasalanan niya, inamin na lang niya. At ang binitawan niya, o sige na nga, kahit hindi ako ang pumatay kay Lapu-Lapu, ako na ang pumatay. Amen? Eh, ang tagal na patay ni Lapu-Lapu, hindi ba? At panahon pa ng Kastila yun. Amen? Na minsan ginagawang joke, pero sabi nga may mga pagkakataon na hindi ko alam, yung tagapagdala lang ng mensahe, siya na pagbubunto na ng galit na hindi naman nararapat sa kanya. Amen? Sabi nga, don't kill the messenger. Lalo na kung messenger of God yan. Halimbawa, matagal na hindi umaattend, dinalaw ng isang
nagkaroon ng burden sa puso yung isang mananampalataya. Dinalaw yung kapatid na hindi dumadalo. Tapos noong pumunta doon para kumustahin yung paalalahanan, ang lumabas sa bibig niya ay puro paninisi. Amen? Hindi na ako a-attend sa church niya. Hindi naman ako napagpakalan dyan. Hindi na ako a-attend sa church niyo. Yung mga uma-attend dyan, mga, pardon my word, mga ipokrita. Hindi na ako babalik dyan. Hindi ko nararanasan ang kabutihan ng Diyos dyan sa church na yan. Ano nangyari? Nagkasala na siya o hindi? Nagkasala siya. Ginudge na niya. Maaring merong isang tao na naging kapitisuran niya, nakasampit na hindi maganda, nagsalita kung hindi maganda, natisod siya doon. Dahil sa pagkatisod na yun, tumalikod sa Diyos. Tumalikod sa iglesia, pero ang hindi niya alam, ang tinatalikuran niya ay yung Diyos. Amen? Kaya maging maingat tayo. Dahil yung bibig natin, nag-judge tayo ng wala sa lugar. Nagdideklara tayo ng mga pangit na hindi ikinatutuwa ng Panginoon. Amen? Isang kasabihan din, ang isda nahuhuli sa sariling bibig. Amen? Tama ba? Kasi pag bigla-biglaan, biglang lalabas yung tunay na naman ng puso. Biglang makakapagsambit ng bagay na yun talaga yung laman ng kanyang puso. Kasi kung ang ating puso ay malinis at tapat, matuwid, walang lalabas dyan na hindi maganda. Walang lalabas dyan na hindi mabuti. Ang lalabas dyan ay puro pagpupuri, puro pagluwalhati sa Diyos. Amen? Sa kabutihan ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya, maging maingat tayo. Palagi natin bantayan. Bagong imuha ang iyong bibig para magsalita, linisin mo muna yan sa salita ng Diyos. Palinis mo muna sa banal na spirito dahil siya pa rin naman ang nagbibigay ng gabay kung ano yung ating sasabihin. Amen? Amen. Kaya malinaw na malinaw yung sinabi dito sa verse 13. Keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Walang white lies, ha? Lahat na hindi totoo ay kasinungalingan. Sa Tagalog, ingatan mo yung dila mula sa masama at yung mga labi sa pagsasalita ng pandaraya. Ano man ang hindi totoo, yan ay nasinabi mo, yan ay kasinungalingan. Para sa pang-apat, turn away from evil and do good. Sa mundo na to, dalawa lang ang panantayan. Tama at mali. At sa panantayan ng Diyos, dalawa lang din, tama at mali. Mabuti, masama. Kasalanan, kabutihan. Kasalanan, kabanalan. Amen? Amen. Kung may direksyon at malinaw yung daan sa tama, doon ka lumakad. Hindi doon ka sa direksyon ng wrong dadaan. Kasi pag sa direksyon ng wrong ka dumaan, ligaw ka. Kaya pag nag-waste ka, sumunod ka sa waste. Pero nakakatawa lang yung ways, kahit hindi mo sinunod yung sinasabi niya, kumanan ka, kumaliwa ka, dumiretso ka, kahit naligaw ka na, ibabalik ka niya sa tamang dadaanan para makarating ka sa destinasyon mo. Amen? Amen? Kaya natin ganun din ang banal na spirito. Tinuturuan tayo ng tamang dadaanan. Tinuturuan tayo
gagawin. Maganda na gawin mo na yung inuutos na tamang daan na tamang gawin. Kesa lumiko ka pa sa mali, babalik ka rin naman kung saan yung pinapagawa ng Panginoon. Amen? Sabi nga, sayang yung mga araw, sayang yung mga panahon na lumakad ka sa daan na mali. Babalik at babalik ka pa rin sa daan na inihanda ng ating Panginoon. Amen? Mali, dalawa lang ang pamantayan. Tama at mali, katwiran, kabanalan at kasamahan. Sa harap ng Diyos, dalawa lang ang kanyang pamantayan. Para tingnan kung alin ang kasamaan at para tingnan kung alin ang kabutihan o mabuti. Isa lang gabay para malaman mo ang kabutihan. Pag may gagawin ka, isipin mo, maluluwalhati ba ang Panginoon sa aking gagawin? Malulugod ba ang aking Panginoon sa aking gagawin? Pag iyan ang lagi mo tinatak sa iyong isip, hindi ka mamanan, hindi ka maliligaw. Laging isipin mo, malulugod ba ang Panginoon sa gagawin ko? Maluluwalhati ba ang kanyang pangalan? Madaling tandaan, di ba? Alam mo na kung alin ang tama at alin mali. Huwag mo dayain ang iyong isip. Nakahanap ka ng salita ng Diyos na sabi nga, tatakip dun sa iniisip mo na mabuti. Pero ang tawag doon, self-serving. Parang hinahanap mo sa liwanag ng salita ng Diyos yung gusto mong mangyari. Amen? Pero madalas, mali lang ang interpretasyon mo sa salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon, nagko-confirm kung ano yung tama, kung ano ang mabuti. In verse 14a, turn from evil and do good. Lumayo ka sa kasamaan at ang mabuti iyong gawin. So, yan ang utos ng Panginoon. At para sa pinakahuli na gabay, na prescription, na reseta, ano ang mapapansin natin sa larangan? Pag ganyan ang nakikita mo, merong sense of peace. Sabi nga, very calm. Payapang-payapa. Kaya yung huli, seek peace and pursue it. Hanapin ang kapayapaan at ito'y habulin. Paano mo habulin ang kapayapaan? Halimbawa, may kaaway ka. Gusto mo makipagkasundo. Pag may kaaway ka, may kapayapaan ka ba sa puso? Kung kaaway mo si Lito may kapayapaan ka ba sa puso? May kapayapaan ba sa loob ng bahay? Sa ibang mga bahay, may kapayapaan. Bakit? Hindi nag-uusap. Pero sa ibang bahay, wala. Kasi maingay. Amen? Hanapin lagi yung kapayapaan. Kaya lagi natin ginagawa yung tama at hindi yung mali para hindi tayo nagkakaroon ng kaaway. Amen? Kasi pag nasa kasalanan ka, parang kaaway ka na rin ng Lord. Kapag hinahanap natin ng kapayapaan, lumalayo ka sa mga bagay na nag-aalis ng kapayapaan mo. Amen? Ano ba nag-aalis ng kapayapaan mo? Pag wala ng pera. Kapag kaaway si mister, kaaway si nanay, si tatay, si lola, si lolo, kaaway ang kapatid, kaaway ang lahat. Talagang hindi ka na mapapayapa nun. Sabi nga,
pinakauna rito, kapayapaan mo sa Diyos. Ibig sabihin, yung relasyon mo sa Diyos, hindi napuputol. Kasi pag nagkakasala tayo, kaya ka nga lumapit sa Diyos eh. Gusto mo nga magtago sa Diyos eh. Unahin mo, kaya mamimigay na si Toto ng ayuda. Amen. Papayapa na yung mga nasa taas. Di ba? Kahit ano, yung sitwasyon mo sa kapanahon ng ito, pag alam mo tama ang relasyon mo sa Diyos, tama ang koneksyon mo sa Diyos, may kapayapaan. Kaya yung kapayapaan dito una, hanapin mo yung kapayapaan mo sa Diyos. At siya yung habulin mo. Kasi kapag tama yung parallel, paano ba diretso, pag tama yung diretso mo, kasi kung ito ang Diyos, tama yung relasyon mo sa Kanya, tama yung connection mo sa Kanya. Yung dito sa paibaba, sa horizontal, pahalang, magiging tama. Pag tama ang relasyon mo sa Diyos, tama lahat ng relasyon mo sa tao. Amen? Kaya kabuli natin. Kaya kung may nakaaway, same day, gutom natin. Sabi niya, habulin, makipag-ayos ka. Makipag-ayos ka agad, huwag mo nang ipagpabukas. Bakit? Kasi pag natulog ka na may kaaway, hindi ka makakatulog. Hindi ko lang alam, baka yung iba sanay na. Kahit may kaaway, masarap pa rin ang tulog. Amen? Pero, ha? Ayusin natin. Ako hindi na nakakatulog na maayos dahil sa aking kondisyon. Amen? Pero wala naman, payapa naman aking puso at isip dahil payapa naman ang relasyon ko sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, kahit ang pinakamahabang tulog ko ay 4 na oras. Hindi ako bumabagsak, hindi ako nagkakasakit, hindi nga halata eh, wala naman akong eye bags. Amen? So hanapin natin. Una, maging payapa yung relasyon natin sa Diyos at payapa yung relasyon natin sa kapwa-tao. Hindi pwedeng ayos ang relasyon mo sa Diyos, pero hindi ayos ang relasyon mo sa kapwa mo. Dapat siyang parehong maayos. Amen? Amen. Yan, yung second part ng verse 14. Seek peace and pursue it. Hanapin mo ang kapayapaan at ito'y iyong habulin. Amen? Kaya pag nag-away kayong mag-asawa, aalis. Aalis yung isa. Hindi ko alam kung yung lalaki o yung babae. Aalis. Huwag mo kayaan. Nadumayo siya, habulin mo na siya. Uy, balik ka rito. Mag-usap tayo. Mag-ayos tayo. Amen? Pero kung talagang galit na galit ka rin, magpalipas ka lang ng ilang oras at kung alam mo kung nasan siya, puntahan mo siya. Amen? Uuwi rin yan. Meron ba mga umalis na hindi umuwi? Same day. Uuwi at uuwi rin yan. Amen? Balikan natin ulit. Sabi nga inaaral ko to. Ito yung invitasyon ni David. Para siyang isang pinto na binubuksan. Ito yung isang pinto na binubuksan para pumasok ka doon sa magandang buhay na gusto ng Diyos na maranasan mo. Amen? Diba? Kung ganyan yung papasukan mong pinto, hindi ka ba papasok dyan? Papasok ka. Walang tao na hindi maghahangad ng magandang buhay. Amen? Gaya na, no? Berting-berting. Sabi, magandang lupa dyan. Magandang magtanim. Hindi ka magugutom.
ating Panginoon. Balikan natin. Taste and see God, living a good life. Marami tayong title ngayon. Pero kasi ang focus muna natin ng ating pag-aaral ay patungkol kay David na siyang nagbigay ng verse na taste and see that the Lord is good. Dahil personal niyang karanasan yung kabutihan ng Panginoon. Kaya, may 5 prescription si David para sa karanasan at para karanasan ng magandang buhay. Para mabuhay tayo doon sa magandang buhay na inilaan ng Panginoon. May umaaligid na bata. Una, sabi ng Lord, mahalin mo muna yung buhay mo. Dahil galing sa akin yan, may purpose yung buhay mo na yan, mahalin mo muna at masiyahan ka. Dahil, pag mahal mo na yung buhay mo, looking forward ka sa bawat araw na darating. Aasamin mo na yung bawat araw na darating dahil bawat araw bubuksan ng Panginoon para maging maganda. Amen? Sabi nga, dapat nga sa susunod na linggo ang batian na natin magandang buhay. Magandang araw, magandang buhay. Alam din natin makalimutan. So, araw-araw, gagawin ng Lord paganda ng paganda ng paganda yung bawat araw niya. Siyempre, para mangyari yan, gagawin natin yung 3, 4, and 5. Iwasan natin na magkasala gamit ang ating bibig. Ingatan natin na huwag magsinungaling. Dahil iyan ay pagsalansang sa Diyos. Dahil pag may lumalabas na hindi magandang pananalita at kasinungalingan, yung puso natin may karumihan. Kaya dapat ating inaalis. Pangatlo at pang-apat, dahil nilinis na ang puso mo, nilinis na ang labi mo, lumayo ka sa kasamaan at gawin ang mabuti. Ano ang mabuti? Yung lumayo sa kasalanan, lumayo sa kasamaan. At ano pa yung pangalawang mabuti? Araw-araw. Papurihan ng Panginoon, itaas mo yung kanyang pangalan, luwalhatiin mo siya. Paano mo siya luwalhatiin? Sumunod ka sa Kanya, maglingkod ka sa Kanya. At yung panghuli, hanapin ang kapayapaan. At kung sa palagay mo, wala kang kapayapaan, habulin mo ito para bumalik ka, magkaroon ka ulit ng kapayapaan. Amen? Amen. Sige, hintayin ko kayo makapag-picture. At bilang pagtatapos, ito ay isang pangako. At ito rin ay sulat ni Haring David mula sa verse 11 ng chapter 16. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Diba ang sarap? Ang sarap itanim sa puso. Ang sarap tanggapin na may inihanda ang Panginoong buhay para sa iyo. Sa Tagalog, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman. Gusto ni Lord magandang buhay para sa atin, sa ating lahat. Buhay na sagana, buhay na payapa, buhay na nagbibigay kaluhuran sa Panginoon. Amen? Amen? Napagpalaban ng salita ng Diyos? Amen. Fear the Lord. Tandaan natin, fear the Lord, and in fearing the Lord, we will experience the good life that He prepared for us. Natakot tayo sa Panginoon, yung takot na hindi ka lalayo, yung takot na
sa kinakalugdan ng ating Panginoon. Amen? Amen.